Barangay LS 97.1. 97.1. May mga taong naniniwala na dahil sa masaklap na kapalarang nangyari sa buhay nila, kailangang makisimpatya sa kanila ang mga tao. Tratuhin sila ng espesyal, na para bang may utang na loob sa kanila ang mundo dahil sila ang sumalo ng mga pagdurusa na inaakala nilang dapat para sa maraming tao. Pero sinaktan man ng mundo, sila din ang mga taong madalas na nananakit sa kapwa nila. Nananakit ng mga mahal nila sa buhay. At para sa kanila makatwiran ang ganong pananakit dahil sa mga masasakit ding karanasang pinagdaanan nila. Kaya lang, makatwiran nga ba? Dear Papa Dudut, ako po si Ian, 20 years old at nasa second year college pa ako ngayon at kumukuha ng kursong psychology sa isang university sa Maynila. Siguro po kaya ako naingganyong kumuha ng psychology dahil sa Tito Intoy ko. Na-inspire ako sa kanya hindi dahil role model siya pagdating sa kagandahang asal. Na-inspire akong kumuha ng psychology kasi dahil sa mga sama ng loob na dinadala niya at pagiging bayolente niya paminsan-minsan. Si Tito Intoy ko rin ang dahilan kaya na-inspire din akong sumulat sa inyo at ibahagi ang kwento ng buhay niya na sa tingin ko ay kapupulutan ng aral ng maraming kalalakihan at mga kababaihan na rin. Kadugo ko si Tito Intoy, Papa Dudut. Bunsong kapatid siya ng papa ko. 5 silang magkakapatid, 2 babae at 3 lalaki. Pangalawa sa panganay ang papa ko. Intoy ang tawag sa kanya kasi yon ang palayaw na ibinigay sa kanya ng lola ko. Ang sabi ni lola ay parang endearment daw yung Intoy na ang ibig sabihin ay bunso. Pero ang totoong pangalan niya ay Vicente. Wala pang asawa noon si Tito Intoy noong mga bata pa kami. Kaya siya lang ang bukod tanging anak na nakatira sa bahay ni na lola. Lahat ng mga anak ni na lolo at lola ay nakatira malapit sa bahay nila. Kaya lumaki kaming magpipinsan na close sa isa't isa. Sina papa at iba pang tiyahin at tiyuhin ay bumukod na kina lolo. Pero kung may kailangan kami kina lola, isang sigaw lang ay nakukuha na namin kaagad. Halimbawa ay kapag inutusan ako ni papa na hiramin yung martilyo ni lolo, sisigaw lang ako ng lolo, pahiram po daw ng martilyo nyo si papa. Sisigaw naman pabalik ang lolo ko ng, lintik na bata to, ginulat mo na naman ako. Kunin mo na lang dito at masasakit na ang mga tuhod ko. Habang umiiling naman ang papa ko na bumubulong ng, ang sabi ko manghiram sa lolo, hindi manigaw ng lolo. Pahagik-hik naman akong tatakbo para kunin ang martilyo kina lolo. Sa kabuuan ay masaya ang pamilya namin. Magkasundo ang lahat. Magkakasama kami kapag may mga espesyal na okasyon. Nagbibiruan at nagtatawanan. Pero nababago ang lahat kapag nalalasing na si Tito Intoy. Siguro dahil pareho kaming bunso ni Tito Intoy kaya magkasundo kami. Ako ang palagi niyang inuutusan kapag nagpapabili siya ng sigarilyo o kaya naman ay beer sa tindahan sa kanto ng bahay namin. Mabait naman siya at may malasakit sa akin. Noong panahong pwede pang bumili ng tinging yosi at pwede pang makasinde sa mga tindahan ay naisip kong sindihan na ang sigarilyong pinabibili sa akin ni Tito Intoy para hindi na siya mahirapan at hihit-hitin na lamang niya. Pagdating ko sa kanya ay binatukan niya ako at sinabing wag ko raw gagawin yon kasi masama sa kalusugan ang manigarilyo. Sabay bugan ng usok sa mukha ko. Weird pero pakiramdam ko ay nagmamalasakit siya sa akin. Kasi kapag galit si Tito Intoy ay galit siya talaga. At nasaksihan ko yon
nung minsang hinihiram ng pinsang ko yung pang-ahit niya at nasira. Hinampas niya ng walis tingting sa likod ng binti ang pinsang ko ng 2 beses habang paulit-ulit na sinisigawan. Naisip ko noon na para siyang asong nauulol sa galit sa itsura niya. Yon ang problema kay Tito Intoy. Mabait siya at mahinahon magsalita pero kapag nalalasing o kaya ay kapag akala niya ay naaagrabyado siya ay nag-iibang ugali niya. Kaya hindi na rin kami nagtataka kapag nababalitaan naming napapaaway siya sa mga kaibigan niya. Umiiling na lamang si Papa kapag nalalaman yon. Para bang tanggap na lang nila na ganon si Tito Intoy at hindi na magbabago. Tinotolerate na lang nila kasi wala na silang magagawa. Pero bumuhos ang lahat ng hinanakit sa buhay ni Tito Intoy noong namatay si Lolo, ang tatay nila. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon at yung araw na nakaburol pa si Lolo at nagwala siya. Doon ko nalaman kung bakit pala siya umiinom at palagi siyang nakasimangot na parang galit sa mundo. Nakikiramay po kami sa inyo, Lola Belen. Ay nako, maraming salamat Nida. Salamat sa pagpunta ninyo. Mamimiss po namin si Lolo Oka. Sa araw-araw na pagsisimba niya sa parokya, masasabi ko na nasa langit na siya ngayon. Napakabait po niyang tao at palaging nakangiti sa kahit na sinong makasalubong. Salamat Nida. Ay siya, sige kumain na muna kayo sa baba. Naghanda kami ng sopas para sa mga maglalamay ngayong huling gabi ng burol ni Oka. Ay, sige po. Ay! Ano ba yon? Ano nangyari? Naku, Lola Belen, yung bunso ninyo nagwawala na naman. Ano? Asan ba yung mga kapatid niya? Sus Mariosep! Ang paplastik nyo! Magsiuwi na kayo! Puro kayo mga sinungaling! Umalis na kayo! Ay! Pambihira ka, Intoy! Ano ba ginagawa mo? Bakit ka ba nagwawala? Nay, sabihan nyo mga lintik na kapitbahay natin para lang makakain ng libre. Kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi tungkol kay tatay Ano bang pinagsasasabi mo? Nandito sila para makiramay sa atin, hindi para makikain. Hindi, Nay. Sinungaling sila Sinasabi na lang mabait si tatay. Hindi siya mabait. Demonyo si tatay! Anak naman, nakikiusap ako, tama na yan. Pweh! Nagsisimba araw-araw kasi pinagdadasal niya na mamatay niya ako. Ayaw niyang makita ang bunga raw ng pagtataksil niyo sa kanya. Hindi totoo yan. Alam mo, hindi totoo yan, Intoy. Kaya parang awa mo na. Tama na, anak. Tama na. Hindi nga totoo. Pero para kay tatay, totoo. Wisit na buhay to. Kasalanan ko bang pinanganak ako sa mundo? Bakit siya ganun, ay? Bakit? Tama na, anak. Igalang mo naman ang huling gabi sa atin ng tatay mo. Ay, Diyos ko, Intoy. Huminahon ka na. Anong Diyos? Hindi ako naniniwala sa Diyos nyo. 5 kami magkakapatid. Pero ako lang ang hindi tinuring na anak ni tatay. Ang dami-daming bata sa lugar natin. Pero ako lang ang nagka-polio. Ako lang ang batang pilantod dahil mas maiksi ang isang hita ko. Ako lang ang batang pag kinakausap ng matatanda noon, lagi nauutal. Kaya paano ako maniniwala na meron Diyos, ha? Paano ako maniniwala na mabait ang Diyos na sinasabi nyo? Kung nagawa niya lahat ng iyon sa akin! Tama na. Tama na, anak. Tama na. Tatay!
gabi ng burol ni Lolo ay wala kaming ibang narinig kundi ang hagulhol ni Tito Intoy. Habang may tumutugtog ng isang napakalungkot na awit sa gitara. Lahat kaming magpipinsan ay natulala sa mga nalaman namin tungkol sa pagkatao ni Tito Intoy. At kinabukasan nung araw ng libing ay hindi na siya nagpakita. Nalaman nila Papa na pumunta raw ito sa probinsya at nakitira ng ilang linggo sa bahay ng kabarkada niya. Siguro dahil sa sobrang hiya o kaya ay dahil sa tindi ng sama ng loob niya sa tatay niya. Pagkalipas ng isang buwan ay bumalik si Tito Intoy. Parang walang nangyari. Ang saya-saya niya at pagdating niya sa bahay ay niyakap niya si Lola at mga kapatid niya. Pinatawag niya kaming lahat na magpipinsan at binigyan ng pasalubong. At dahil ako ang paborito niya ay may pera pang kasama ang pinasalubong niya sa akin. Naisip ko na ang bait ni Tito Intoy. Pero kawawa naman pala siya. Kung ako ang tatanungin Papa Dudut ay mabait naman si Tito Intoy. Pero takot ako sa kanya kasi alam ko kung paano siya magalit. Payat si Tito Intoy at mukha siyang rakista. Kamukha niya si Pepe Smith noong kabataan pa ito. May bigote si Tito Intoy kaya nagkaroon tuloy ako ng takot sa mga lalaking may bigote. At kaya din ayokong magkabigote noong tumanda na ako. Meron siyang printing business kaya okay naman ang kita niya. Lalo na pag panahon ng eleksyon. At pag panahon ng eleksyon ay kumikita rin kaming magpipinsan sa kanya kasi binibigyan niya kami ng sideline. Kung hindi tagakat ng papel, kami yung pinagdidikit niya ng mga campaign posters sa lugar namin. Pero ingat kami lagi sa mga kilos namin kapag nandyan siya kasi hindi namin alam kung kailan siya magagalit o kaya naman ay magwawala. Hindi na naulit yung matinding pagwawala niya noon sa burol ni Lolo pero palaaway pa rin siya. Kahit mga kapatid niya ay inaaway niya na mababaw lang naman ang kadahilanan. Halimbawa ay naingayan lang sa tawa ng ate niya, sinisigawan na niya kaagad at minumura. Hindi raw siya makapag-concentrate sa ginagawa niya kasi ang ingay ng ate niya. Nagkibit balikat na lamang ang ate niya at hindi siya pinansin. Sinabi na sa akin ni Papa noon na pagpasensyahan na lang daw si Tito Intoy kasi kawawa naman daw ito. Pilantod si Tito Intoy kung maglakad. Noong 5 years old kasi ay nagkapolyo siya. At siya lang talaga sa lugar nila noon sa probinsya ang nagkapolyo. Utal din daw siyang magsalita noong bata pa to. Pero ngayon ay hindi na masyadong halata. Pero halatang nilalabanan niya ang pagiging utal kasi bawat salita niya ay may diin at mabagal niyang binibigkas ang mga salita. At naisip ko na kaya rin siguro panayang inom ni Tito Intoy kasi diretso siyang magsalita kapag nalalasing. Noong gabi ng burol ko lang nalaman na hindi pala siya itinuring na anak ni Lolo. Ang sabi ni Papa ay nagselos lang daw si Lolo sa isang kaibigan ni Lola na pumunta sa bahay namin. Kaya naman pinagbintangan niya ang lola ko na nagtaksil sa kanya noong nabuntis ito. Pero matagal nilang alam na hindi totoong hindi siya anak. Kasi kapag pinagtabi mo yung picture ni Tito Intoy at tong picture ni Lolo noong binata pa ito ay para silang pinagbiyak na bunga. Pareho silang payat at may bigote. Naisip ko nga ay parang nag-time travel si Pepe Smith sa iba't ibang henerasyon, Papa Dudut. Hindi nakapagtatakang maisip ni Papa at ng mga kapatid niya na malamang ay hindi na makapag-asawa si Tito Intoy kasi walang babaeng makakatiis sa pag-uugali niya. O kung meron man ay dapat daw ay mas malaki ang katawan kesa kay Tito Intoy para pwede siyang ipalibag sa pader kapag nalalasing ito at nagwawala. Kami namang magpipinsan ay natatawa na lamang kapag naririnig naming nagkwekwentuhan silang magkakapatid tungkol sa bunso nila. Pero nagulat kaming lahat nang malaman naming may GF pala si Tito Intoy. Pagkainumin mo yung alak, huwag mo'y buho!
manok ni Tita Imelda! Woo! Halika na, Rose! Sayo tayo! Ayoko na, napapagod na ako. Nakakadalawang sayo pa lang tayo, pagod ka na. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako mahilig sa disco. Tsaka sabi ko sa mga kuya ko maaga akong uuwi. Ikaw lang ang nagsabi, hindi ako. Uwi na tayo, Del. Ayoko na dito. Ano ka ba? Pagkatapos kitang ilibre sa sine sa kapakainin, iiwan mo lang ako? Maiya ka naman. At iyang juice na iniinom mo, binayaran ko rin. Ah, ganon? O yan. Sobra-sobra pa yung pambayad sa sine, sa kinain at ininom ko. Saksak mo yan sa baga mo. Eh, siraulo ka pala eh. Ano ba, Del? Iwan mo nga ako, ano ba? Pare, baka gusto mong bitiwan yung babae. Ano bang pakialam mo? Girlfriend ko to. Hindi na, break na tayo. Oh, break na pala kayo eh. Huwag kang makialam, pilantod. Ah, pilantod pala ha? Ay! Ano? Papalag ka? Ha? Ulo! Hoy! Bumalik ka rito! Babalikan kita! Hindi pa tayo tapos! Sige na, miss. Umuwi ka na rin. Baka balikan ka ng ex mo. Rose. Rose ang pangalan ko. Salamat ah. Kasalanan mo rin eh. Hindi mo pala gusto sa mga ganitong lugar. Sumama-sama ka pa sa ex mo. At least nakilala kita. Parang eksena lang sa pelikula kung paanong nagkakilala si Tita Rose at si Tito Entoy. Superhero ang naging dating ni Tito Entoy kay Tita Rose. At kahit na merong kapansanan ay hindi yun ang nakita niya sa tiyuhin ko. Siguro kasi ay likas na masayahin si Rose at malambing. Kabaliktaran ng uncle ko na bugnutin at may pagkabayolente. Hindi ko alam kung papaano niligawan ni Tito Entoy si Tita Rose pero isang araw ay dinala ni Tito Entoy si Tita Rose sa bahay at sinabing siya raw ang GF niya at balak nilang magpakasal. Nagkatinginan lang ang magkakapatid Papa Dudut at parang nag-aalala sila para kay Rose at hindi sa kapatid nila. Pero ngumiti lang sila at walang sinabing masama tungkol kay Tito Entoy. Papa Dudut, si Tita Rose mas bata ng 3 taon kay Tito Entoy pero mas mature ang approach sa buhay. Marunong siyang magpasensya at nakakaunawa sa sitwasyon ng mga tao. Mabait si Tita Rose, kapag pumapasyal siya sa bahay ni Lola, lahat kaming magpipinsan ay may pasalubong. At pareho sila ni Tito Entoy. Ako rin ang naging paborito ni Tita Rose sa aming magpipinsan. Ulila na sa mga magulang si Tita Rose. May 2 siyang kuya na nagtatrabaho sa abroad at pareho na ring may sariling pamilya. Kaya noong nagpakasal sila ni Tito Entoy at Tita Rose ay bumukod na sila kaagad at tumira sa bahay ni Tita Rose. Malayong malayo na sila sa bahay ni Lola at sa mga kapatid ni Tito Entoy. At noong kinasal si Tita Rose at Tito Entoy ay eksaktong magka-college na ako at mag-aaral na sa Maynila. At dahil malapit sina Tita Rose sa university na papasukan ko, niyaya ako ni Tita Rose na sa kanila na tumira. Total ay dadalawa lang daw sila sa bahay. Pumayag din si Tito Entoy at pabirong sinabi na ako raw ang magiging spy niya pag wala siya sa bahay at mag-isa lang si Tita Rose. I-report ko lang daw kung sino ang mga kausap ni Tita Rose na lalaki at siya na raw ang bahala sa allowance ko. Ngumiti lang ako at tumango. Mahirap na baka pag tumanggi ako ay magalit sa akin si Tito Entoy. Wala pa akong lakas ng loob o tapang para galitin ang tiyuhin ko Papa Dudut kaya umuo lang ako. Para sa akin ay biro lang yon pero para kay Tito Entoy ay hindi pala biro. Totoong nagsiselo siya. Yung galit niya pag pinapalo niya ang mga pinsang ko ang nakikita ko sa mukha niya kapag nakikita niyang nakikipag-usap si Tita Rose sa ibang lalaki. Ako naman kahit makita kong may kausap si Tita Rose na ibang lalaki ay alam kong walang mali siya. Hindi ko sinasabi kay Tito Entoy para hindi sila mag-away. Pero sa 1 taong pamamalagi sa bahay nila,
Nasanay na ako kay Tito Intoy na laging inaaway si Tita Rose kahit tungkol sa maliit na bagay lamang. Sumisigaw siya at nagmumura. Si Tita Rose naman ay hindi umiimik at hinahayaan na lamang si Tito Intoy na magbunganga. Ang sabi niya sa akin ay okay lang daw yon. At least ay hindi siya sinasaktan kagaya ng ibang babae. Kaya kapag sumisigaw si Tito Intoy ay magkukulong na lamang ako sa kwarto, magsusuot ng headset at magpapatugtog ng malakas para hindi ko siya marinig. Kaya lang, nangyari ang kinakatakutan kong mangyari. Nasaktan ni Tito Intoy si Tita Rose. Sino yung kausap mo? Ikaw pala, Intoy. Akala ko kung sinong nagbukas ng ilaw at nagsalita. Tinatanong kita. Sino yung kausap mo sa labas kanina? Si Jay, kababata ni Kuya Frank. Bakit ang tagal niyo nag-uusap? At paano yung tawa yung dalawa? Siyempre, kasi matagal kaming hindi nagkita kaya marami kaming pinag-usapan. At pinag-usapan namin yung mga nakakatawang karanasan namin ng mga bata pa kami. Sinungaling ka! Aminin mo na! Kinausap mo siya kasi gusto mo na akong hiwalayan, di ba? Ha? Sawa ka na mag-alaga ng isang pilantod na asawa! Sumagot ka! Rose, sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagdilim lang yung paningin ko kanina nung nakita kitang tumatawa habang kausap yung lalaking yun. Kahit kailan, hindi ka tumawa sa harap ko ng ganun kaya nagalit ako. Patawarin mo ako, Rose. Pangako, hindi na mauulit yun. Patawad! Kumain ka na? Rose, natakot lang ako na baka mawala ka sa akin. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Ikaw lang ang taong totoong nagmamahal sa akin. Hindi ko naramdaman yun sa mga magulang ko. Kaya patawarin mo na ako. Natakot lang ako. Huwag mo akong iiwan. Huwag ka na magalit sa akin. Kumain ka na. Maghihilamos lang ako. Rose, please! Huwag mo akong iiwan! Sa away nilang yon ay hindi ako natakot kay Tito Intoy kahit na sinaktan niya si Tita Rose. Mas natakot ako sa itsura ni Tita Rose. Nakasilip lang ako sa likod ng pintuan ng kwarto ko habang nag-aaway sila. At noong sinampal ni Tito Intoy si Tita Rose ay nagulat ang mukha nito pagkatapos ay parang biglang nawala ng pakiramdam. Hindi ko makita sa mukha niya na nasaktan siya. At doon ako natakot dahil sa pagkakataong yun ay nakita ko na kahit nasaktan siya ay parang sinasabi ng mukha niya na hindi siya magpapaapi. Hindi siya magpapaapekto. Hindi ko kontrolin ng lalaking ito ang buhay niya. Hindi na naulit ang pananampal ni Tito Intoy kay Tita Rose pero nagpatuloy pa rin ang pang-aabuso sa kanya. Kapag nalalasing ito ay inaaway uli si Tita Rose, minumura, nilalait at kung ano-ano pang pang-iinsulto ang ginagawa ni Tito Intoy kay Tita Rose. May panahon na nasasaktan niya si Tita Rose kapag hinahawakan sa kamay o kaya ay hinihila para umuwi na ng bahay. Kapag nakikita kong gano'n ang pag-uugali ni Tito Intoy ay nahihiya akong sabihin na kamag-anak ko siya. Pero tama ako, Papa Dudut. Palaban si Tita Rose. Yun nga lang ay palihim siya kung lumaban. Minsan habang sinisigawan ni Tito Intoy si Tita Rose na haina na siya ng pagkain, nakita ko si Tita Rose na dumahak at dinuraan niya ang sinigang bago nilagay sa mesa. Halos masuka ako nung nakita kong sarap na sarap si Tito Intoy sa pagkain ng sinigang. Samantalang nasa isang tabi lang si Tita Rose at walang emosyon ang mukha niya.
Nagtataka ako Papa Dudut kasi kung tutuusin ay pwede naman niyang palayasin ang tiyuhin ko sa bahay nila pero hindi ginagawa yun ni Tita Rose. Kaya naisip ko na siguro ay mahal nga niya si Tito Intoy. Kasi walang babaeng makatatagal sa ganong klase ng asawa. Noong nag-aaral na ako sa kolehiyo ay nalaman ko na classic na sintomas pala ng isang battered na asawa ang ipinapakita ni Tita Rose. Isa sa mga sintomas na yon ay ang pag-asa na magagawa niyang baguhin ang masamang pag-uugali ng asawa. Pero kahit na ilang kaso ng marital abuse ang binasa ko, lahat ay sinasabi na bibihira na mabago ng inaaping asawa ang ugali ng isang mapang-abusong asawa. Mabuti na lang at nalaman ng mga kapatid ni Tita Rose ang nangyayari sa kanya kasi kung hindi ay ako na ang magsusumbong sa kanila para matigil na si Tito Intoy sa pang-aapi niya kay Tita Rose. Yun nga lang ay hindi ko gusto yung naging takbo ng usapan nila. Huwag kang magpakatanga, Rose. Kuya Frank naman, hindi ako nagpapakatanga. E di magbaril ka na lang sa luneta kasi kamartiran niyang ginagawa mo eh. Kuya Leonard, hindi naman ako araw-araw inaaway ni Intoy. Pag hindi siya lasing, mabait siya sa akin. Pero madalas siyang lasing. Kaya madalas hindi siya mabait sa'yo. Totoo ba'y nabalitaan ko? Na sinampal ka raw ni Intoy? Minsan lang nangyari yun at hindi na naulit pa. Gusto mong maulit pa? Gusto mo ibigay mo pa yung kabilang pisngi mo? Napakabanal mo na nun, Rose. Rose, bago namatay si Papa, ibinilin ka niya sa amin ni Frank. Kaya masakit sa aming malaman na ang nag-iisang bunso naming kapatid na babae ay ginagawang punching bag ng ibang tao. Hindi niya ako ginagawang punching bag. Sobra naman kayo, kuya. Tsaka hindi ibang tao si Intoy, asawa ko siya. Marami lang siyang problema kaya siya nagkakaganon. Hindi ka misyonaryo, Rose. Huwag mong baguhin ang ugali niya kasi hindi mangyayari yun. Mabuti na lang at wala pa kayong anak. Kaya mas madali mo siyang maiwalayan. Kuya, please. Hindi na ako bata. Problema namin tong mag-asawa kaya hayaan niyo kaming dalawa din ang lumutas sa problema namin. Please lang. Ay, nako. Kailangan ko nang umuwi. Magluluto pa ako ng hapunan namin ni Intoy. Lintik na Intoy yun. Kung hindi lang sa kapatid natin, matagal ko nang napatay yung taong yun eh. Pareho pala tayo nang iniisip, Kuya Leonard. Anong gagawin natin, Frank? Kuya, pwede namang aksidente lang ang mangyayari, hindi ba? Anong ibig mo sabihin? Gumawa tayo ng pagkakataon para malagay sa alanganin ang buhay ni Intoy. Gawin natin para makalaya na si Rose sa impyernong buhay niya ngayon. Anong nasa isip mo? Bigla naman akong naawa kay Tito Intoy dahil sa ginawa niyang pang-aapi kay Tita Rose, unti-unti nang lumiit ang mundo niya. At malamang ay na-realize niya yon kaya tuwing nalalasing siya at nasasaktan niya si Tita Rose ay nagsusorry siya at humahagulhol na parang bata, buong magdamag habang nakahilig ang ulo sa kandungan ni Tita Rose. Mahal ni Tito Intoy si Tita Rose. Sigurado ako at medyo weird lang ang pagpapakita niya ng pagmamahal. At alam ko na mahal din ni Tita Rose si Tito Intoy kasi kino-comfort pa rin ni Tita Rose si Tito Intoy kapag umiiyak ito habang nagsusorry. Hanggang sa pareho na silang makatulog. Ang totoo ay naaawa ako sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Excited kaming lahat kasi nagplano ang mga kuya ni Tita Rose na sina Tito Frank at Tito Leonard ng outing. Pupunta kami sa isang beach sa Batangas para mag-swimming. Ang sabi ni Tito Frank ay padispedida na rin daw niya yon sa kanilang dalawa ni Leonard. Kasi sa susunod na linggo ay aalis na naman sila papunta ng Singapore.
Balik trabaho na silang muli at sinama nila ako, total daw ay sem break naman at para makapag-relax na rin. Nakita kong masaya sina Tito Intoy at Tita Rose habang nasa biyahe kami. Nagbibiroan pa silang dalawa na akala mo'y walang nangyayaring gulo sa kanilang mag-asawa. Nakikipagbiroan din sina Tito Frank at Tito Leonard sa kanilang dalawa. Masaya ang biyahe namin papunta sa Batangas. Cheers! Cheers! Para sa safe journey ni na Tito Frank at Tito Leonard. Sana kumita pa kayo ng malaki para mas marami akong makuwang pasalubong. Nako, joker pala tong pamangkin mo, Intoy. Hindi nagmana sa'yo. Hindi nga, mabuti na lang. Binata na si Ian. Nasa college na. At balita ko matalino pa. Baka gusto niyang ituloy ang pag-aaral niya sa Singapore para makahanap ng magandang trabaho dun. Mataas ang bayad ng mga psychiatrist sa Singapore. Oo nga, gusto mo ihanap kita ng pwedeng mag-sponsor sa'yo. Po, naku, nakakahiya naman po. Magagalit si kuya pag umalis ka at sa ibang bansa mag-aaral. Ah, ganun ba? Sayang naman. Pero di bale, pag nakatapos ka na, tawagan mo ako. Ihanap kita ng trabaho dun. Kung si Rose na lang kaya mag-abroad? Ano? Ako? Bakit hindi? Wala pa naman kayong anak ni Intoy. Mas madali kayo makakaipon ng pera kung magtatrabaho ka abroad. Tsaka tapos ka naman ng accounting, kaya hindi ka mahihirapan maghanap ng mapapasukan doon. May naipon na kami. Kaya hindi na kailangan mag-abroad ni Rose. Tsaka, ayaw mo namang umalis. Hindi ba, Rose? Ha? Oo, ayoko nga. Dito na lang ako sa bansa natin. Kayong bahala. Oh, bakit parang ang seryoso nyo? Mag-swimming na nga tayo. Kanina pa tayo naantay ng dagat. Nakita ko uli yung mukha ni Tito Intoy kapag nagagalit siya sa mga pinsan ko at pinapalo niya nung nakikipag-usap siya sa mga kuya ni Tita Rose. Mabuti na lang at wala pang tapang ng alak ang tiyan niya. Kung hindi ay baka nauwi sa suntukan ng beach outing namin. Pero may iba palang binabalak ang mga kuya ni Tita Rose para kay Tito Intoy. Planado na pala yung pag-uusap nila. Gusto talaga nilang galitin si Tito Intoy para mabigyan ng katwiran ang binabalak nilang gawin. Intoy, halika dito! Mas masarap ditong lumangoy! Mas malalim! Woo! Sige, dyan na ako! Intoy! Intoy! Saklolo! Inupulikat ako! Tulungan mo ako! Malulunod ako! Ha? Andyan na ako! Huwag ka magulo, Kuya Frank! Malulunod ako! Hawak na kita! Malulunod ako! Tulungan mo ako! Huwag mo akong kapitan sa leeg! Kundi pareho tayong malulunod! Tulong! Tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Sandali lang! Pareho tayong... Tarantado! Ikaw lang ang malulunod! Tingnan natin kung makakatagal kang walang malay dyan sa ilalim! May mga tao! Tulungan niyo ako! Ang bayo ko nalulunod! Hindi ko siya maila pataas kasi pinupulikat ako! Tulungan niyo kami! Kuya Frank, ano nangyari? Akala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Intoy kaso siya yung nalunod. Nasaan siya ngayon? Nandun sa tabing dagat.
Binibigyan ng CPR ng mga lifeguard. Ano? Sabay kaming dumating kung saan ay nandoon si Tito Intoy habang nag-a-administer ng CPR sa kanya ang mga lifeguard. 1 minuto lang ang tumagal pero parang napakahabang 1 minuto ang naranasan naming dalawa ni Tita Rose habang hinihintay niyang magkamalay ang tito ko. Pagkatapos ng 1 minuto biglang naubo at naglabas ng tubig sa bibig si Tito Intoy. Nagkamalay na siya, buhay pa si Tito Intoy. Nang gabing yon, nasa tabi lang ni Tito Intoy si Tita Rose at hindi ito umaalis sa tabi ng asawa niya. Tita Rose, sabi ni Tito Leonard, kumain ka na raw po. Mahirap malipasan ng gutom. Tita Rose? Napakasama akong asawa. Ano po? Alam mo ba, Ian? Nung nire-revive si Tito Intoy mo ng mga lifeguard, naisip ko, sana hindi na siya magising. Sana mamatay na siya. Tita Rose? Hindi lang para sa akin, para matapos ang paghihirap ko, kundi para matapos na rin ang paghihirap niya. Kaya napakasama ko, di ba? Natural lang po yun kasi sobra naman po yung ginagawa sa inyo ni Tito Intoy. Alam kong may plano sina Kuya Frank, lalunurin si Intoy. Nagtatalo ang isip ko kung pipigilan ko sila o hahayaan lang sila sa plano nila. Nahulaan mo ba kung anong pinili ko? Alam niyo pong… Mahal ko ang Tito Intoy mo pero dumarami na yung dahilan para hindi ko siya mahalin. Dumarami na yung mga pagkakataon na gusto ko siyang mawala na lang sa buhay ko. Sorry po, hindi ko po kayo matulungan tuwing nag-aaway kayo. Bakit ka nagsusorry? Wala kang kasalanan. Kasalanan namin tong dalawa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatagal sa ganitong relasyon. Napapagod na ako, Ian. Sana kung talagang mahal ako ni Intoy, hindi niya hayaan na magkahiwalay kami. Kung talagang mahal niya ako, iisipin niya kung ano makakabuti para sa akin. Nang tinignan ko si Tito Intoy ay natutulog pa rin ito pero may 2 luhang tumulo sa gilid ng kanyang mga mata. Tumatak sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Tita Rose habang natutulog si Tito Intoy. Kaya lalo akong naawa sa kanilang dalawa. Pero Papa Dudut, meron talaga yatang himala. Kasi pagkatapos ng muntikang pagkalunod ni Tito Intoy ay bigla siyang nagbago. As in 180 degrees na pagbabago. Pagkalabas ni Tito Intoy sa ospital ay ibang Intoy ang nakita ko. Hindi na siya umiinom at hindi na rin inaaway si Tita Rose. Minsan pa nga ay siya nagluluto ng hapunan nilang dalawa. Nakita ko na nagtataka si Tita Rose pero nagtataka na masaya. Dahil siguro dinidinig ng Diyos ang dasal niya na tuluyan ng magbago ang asawa niya. Ang sabi ni Tita Rose ay alam kaya ni Tito Intoy na sinadya siyang lunurin ng mga kapatid ni Tita Rose kaya siya nagbago. Pero kung ganun nga dapat ay inaway na silang lahat. Kasi kilala nila si Tito Intoy na hindi magpapaagrabyado kahit kanino. Ako naman ay hindi ko na iniisip kung bakit siya nagbago. Basta masaya na ako na nagbago na siya. Masaya ako para sa asawa niya at para sa pamilya namin. Sa unang pagkakataon ay naging proud ako sa tito ko. Pero ilang buwan lang ang lumipas at bumalik na naman sa dating gawi si Tito Intoy. Ay, Intoy! Dala na namin yung hamon na paborito mo tuwing Pasko. Kausap mo na naman yung kababata ng Kuya Frank mo? Ha? Oo. Kinumusta lang niya sa akin si Kuya. Alam mo namang ayaw ko kinakausap yung lalaki yun, di ba? At Tito Intoy, nandun po ako nung kausap ni Tita Rose yung kaibigan niya.
Wala naman po silang pinag-usapang… Huwag kang makialam dito, Ian! Problema namin mag-asawa to! Pero Tito… Sige na, Ian. Doon ka na sa kwarto mo. Palihim ka nakikipagkita sa kanya, no? Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawang masama. Sinungaling ka! Alam ko nilaloko mo ko! Huwag mo na ikaila! Umamin ka na! Dating gawin na naman ba tayo, Intoy? Balik ka na naman sa pananakit mo sa akin. Alam mo na sasaktan ako pag nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Pero ginagawa mo pa rin! Bakit? Ano bang pinagsasasabi mo? Kasi ang totoo, gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Kaya pagbibigyan kita sa gusto mo. Bago mo ako iiwan, ikaw muna ang iiwan ko! Aalis ka sa bisperas ng Pasko? Oo! Para kahit ilang Pasko pa lumipas, hindi mo ako makakalimutan. At hindi ka na magiging masaya tuwing sasapit ang Pasko! Sige na! Hindi kita pipigilan! Umalis ka na! Salamat sa maligayang Pasko na binigay mo sa akin! Nakakalungkot, Papa Dudut, kasi besperas ng Pasko nang tuluyang magkahiwalay sina Tita Rose at Tito Intoy. Gusto kong habulin si Tito Intoy at pagsusuntukin sa mukha kasi sinasayang niya yung pagkakataon na sana'y maging maligaya na sila ni Tita Rose. Kaya lang ay alam kong hindi na rin makikinig sa akin si Tito. Umasa na lang ako na balang araw ay magkakabalikan din sila. Kaso, hindi na nangyari yon. Natapos ang isa pang semester sa college at hindi pa rin bumabalik si Tito Intoy kay Tita Rose. Ang sabi ni Papa, nasa kaibigan daw nila sa probinsya si Tito. Nagtayo na roon ng business at mukhang wala nang balak makipagbalikan kay Tita Rose. Nahiya na akong tumira pa kina Tita Rose kasi wala na akong kamag-anak sa bahay nila. Lumipat na ako sa ibang matitirhan na mas malapit sa pinapasukan kong university. Paminsan-minsan ay tumatawag sa akin si Tita Rose at nangungumusta. Pero alam ko na naghihintay rin siya ng balita galing sa akin tungkol sa kalagayan ng Tito Intoy ko. Kung anong alam ko, yun lang din ang sinasabi ko sa kanya. Patapos na ako ng second year college pero hindi pa rin nagkakabalikan sina Tita Rose at Tito Intoy. Hindi ko alam kung nagsawa na sa kakahintay si Tita Rose o napagod na siya sa kakaasang babalikan pa siya ni Tito Intoy. Alam kong masakit sa kanya na hindi na sila magkakabalikan pa at para makalimutan yung sakit na yon, pumayag siya sa kuya niya na magtrabaho muna siya sa Singapore. Sa akin binili ni Tita Rose ang bahay nila. Ang sabi niya ipaupahan ko na lang daw para hindi mabulok. Ayaw niyang ibenta kasi mahalaga daw ang bahay na yon sa mga magulang niya. At kahit hindi niya sabihin, alam kong mahalaga din para sa kanya dahil sa mga masasaya at mapapait na alaala nilang dalawa ni Tito Intoy sa bahay na yon. Lumipas pa ang ilang buwan nang makatanggap ako ng tawag mula kay Tito Intoy. Ang sabi niya ay puntahan ko raw siya kasi may ilang bagay daw siyang sasabihin. Nagulat ako kasi ang address na ibinigay niya sa akin ay isang home for the elderly. Wala pala siya sa probinsya. Nakikitira siya doon ng mga panahong nawawala siya. Oh, magkape ka muna, Ian. Salamat po, Tito. Kumusta ka na ba? Okay naman po. Magsa-third year na po ako next school year. Ha, talaga? Mabuti naman. Yung papa mo, kumusta na? Ayun, tumatanda pa rin pero ayaw aminin na tumatanda na siya. Parang ako lang matigas din ang ulo. Tito? Hindi niyo po ba ako kumustahin sa akin si Tita Rose? Hindi na. Nasa Singapore na siya, hindi ba? Oo nga po, Tito. Paano niyo po nalaman? Sabi ng papa mo. Wala na po ba kayong balak na makipagbalikan kay Tita Rose? Alam mo, Ian, bata ka pa. At
At ang pinakamahirap sa lahat ay yung magmahal. Magmahal ng totoo. Kasi ibig sabihin nun, kailangan mong hangarin kung ano makakabuti para sa minamahal mo nang higit pa sa sarili mo. Pero tito, mahal ka pa rin ni Tita Rose. Nalungkot nga siya ng husto nung umalis kayo eh. Kahit nung paalis na siya papuntang Singapore, panay ang lingon niya na baka dumating kayo sa airport para pigilan siya. Ayun nga sana ang gusto kong gawin pero alam kong hindi yun ang makakabuti sa kanya. Alam kong sinadya ni na Kuya Frank na lunurin ako. Habang nagpapahinga, iniisip ko na kung paano ako makakaganti sa kanila. Pero nung narinig ko yung mga sinabi ni Rose, naramdaman ko yung hirap at pagod niya sa pag-aalaga, pagtitiyaga at pagtitiis sa isang tulad ko. Hindi po ba nagbago naman kayo nung pagkatapos ng insidenteng yun? Bakit inaway niyo po ulit si Tita Rose? Maliit na bagay lang ang dahilan ng pag-aaway niyo, hindi po ba? Kung hindi ko ginawa yon at sa mismong araw ng Pasko, sa tingin mo, makikipaghiwalay siya sa akin? Pero tito… Ang dami kong kasalanan kay Rose. At alam ko, kahit ilang buhay pang dumaan hindi mawawala ang sakit at pasakit na binigay ko sa kanya. Kaya gumawa ko ng paraan para mapilitan siyang makipaghiwalay sa akin. Kahit masakit sa akin, pinili ko kung anong mas makakabuti para sa kanya. Pinili kong mabuhay siyang malayo sa isang walang kwentang asawang tulad ko. Siguro, kaya pinili ko magtrabaho sa lugar na to para mahugasan kahit konti yung mga kasalanan ko kay Rose, kay tatay, kay nanay, sa mga kapatid ko, at sa marami pang tao na nasaktan ko. Papadudot hanggang sa ngayon ay nandun pa rin si Tito Intoy sa Home for the Elderly. Nag-aasikaso ng mga matatandang hindi na kayang alagaan ang mga sarili nila. Nandun siya para magbayad ng mga kasalanang ginawa niya. Si Tita Rose naman ay bumalik na ang dating sigla sa boses niya kapag nakakausap ko. Nabalitaan ko pa nga na may mga nanliligaw sa kanyang foreigner. Natuwa naman ako kasi may karapatan siyang maging masaya pagkatapos ng mga ginawang pahirap sa kanya ni Tito Intoy. Nakakalungkot kasi sad ending ang love story nila. Pero para sa akin ay parang okay na rin na hindi sila nagkabalikan. Kung hindi nila kayang magbago o baguhin ang sarili nila, iniisip ko na kung ako ang magmamahal ay gagawin ko ang lahat para ipaglaban ang mahal ko. Hindi ako magiging duwag gagaya nilang dalawa. Pero ano bang alam ko, hindi ba papadudot? Hindi ko pwedeng husgahan ang ginawa nilang desisyon kasi hindi ko alam kung anong pinagdaraanan nila. Ang magagawa ko lang ay ipagdasal na sana anuman ang mangyari sa kanilang dalawa, magkasama man o magkahiwalay, mahanap nila ang kapayapaan at kaligayahan na matagal na nilang hinahanap. Lalo na si Tito Intoy. Hanggang dito na lamang po papadudot at sana ay may napulot na aral ang mga tagapakinig mo sa kwento ni Tito Intoy. Maraming salamat sa pagbasa mo sa kwento ng buhay niya. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ian. Forever. Forever. Forever.